tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang po ako sa pangalang Ana, isa sa marami ninyong tambalanista na nagtatrabaho dito sa Middle East. Ang layo-layo ko na at matagal-tagal na ding nangyari ang kwentong ibabahagi ko, pero hanggang ngayon, hindi ko pa din nakakalimutan. Tumataas pa din ang balahibo ko at bumibilis ang tikbok ng puso ko kapag naalala ko. Kapag sumasagi sa isip ko ang karanasan kong ito, natatakot pa din ako. So kababalaghan. Kwentong kababalaghan pala. Oh my gosh, na. Gusto ko lang sabihin sa'yo na medyo lasing pa ako, partner. Wag mo akong gugulatin, ha? Hindi nga, pag lasing hindi masyadong talab. Ganun ba yun? Hindi ko sure sa akin. Hindi ko sure sa akin. Anyways, ito na. Buntis ako noon, tambalan. Isang umaga, hindi ako bumangon. Yung nagugulat. Yung nagugulat sa sariling background music. Buntis ako noon, tambalan. Isang umaga, hindi ako bumangon at nanatiling nakahiga sa tabi ng bintana dahil nahihilo ko. Pinagmasdan ko na lang ang asawa ko habang naghahanda papasok sa trabaho. Maya-maya pa, nagpaalam na siya at umalis papuntang work. Hinugot ko ang lahat ng lakas ko at pinilit kong tumayo. Dahan-dahan kong isinara ang pinto at bumalik sa higaan. Nahirapan akong kumuha ng tulog dahil dinig na dinig ko yung mga marites sa labas ng bintana. Pinag-uusapan at pinagdedebatehan ng mga maiinit na chika sa tabi-tabi. Dahil gusto kong magpahinga, lumipat ako sa kabilang dulo ng kama, yung side na malayo sa bintana at malapit sa pinto. Teka lang, partner, ha? May upuan kasi sa likod ko. Pili ko may uupo eh. Magulat ka, may katabi ka na pala dyan. Gusto kong alisin. Teka lang. Aalisin ko lang, ha. Pinaaning na po. Naaning ako eh. Kanina man wala namang problema tong upuan na to eh. Yan. Meron. Teka lang. Naku, nilagay mo pa sa harap mo. Di lalo na. Yan, naku, gumagalo pa mag-isa yung upuan. Ayan. Okay. Okay na? Okay, kasi baka mamaya bigla-biglang eh. May sumulpot na lang na kung anong elemento dyan. Kaloka. At least nakaharap sa'yo, partner. Okay. Ilang segundo lamang ang nakalipas nang bumukas ang pinto. I locked it kaya sigurado akong asawa ko yung bumalik. Nakatalikod ako sa pinto pero hindi na ako nag-effort humarap. Nanatili din akong nakapikit. Nagsalita yung asawa ko pero for some reason hindi ko maintindihan. Naisip ko na lang baka dahil sa antok o hilo ako. Tinanong ko siya kung may nakalimutan ba siya pero salita lang siya ng salita nang hindi ko naman naiintindihan.
Labas-pasok din siya, kaya maingay. Natakot sa sarili niyang paa. Pinukos kasi yung paa ko. Natakot ako sa paa ko. Mukha kasi siya nagsaka ng 10 taon. Anyways, labas-pasok din siya, kaya maingay ang pagbukas-sara ng pinto. Nagsimula na akong mairita, kaya naisip kong bumaling na sa pinto at harapin ang asawa ko. Tinatayuan ka, partner. Oo nga. May nakatayong buhok sa May nakatayong buhok sa gilid. Buhok mo ba yun? Wala, sinong umangat? Nagsimula na akong yun nga, mairita, kaya naisip kong bumaling na sa pinto at harapin ang asawa ko. Nang akmang lilingon na ako, hindi ko maigalaw ang katawan ko. Sumasakit din at naninigas ang tiyan ko. Sigurado naman akong hindi ako nananaginip dahil naririnig ko pa rin yung hipag ko at mga marites na nagwawalis at nagtatawanan sa labas. Nagsimula akong magdasal ng Ave Maria nang may biglang may itim na taong dumagan sa akin. Kitang-kita ko ang mga puting mata niyang nakatitig sa akin sa pagitan ng... Alam mo, next year, ayoko na ng katatakutan stories. Kapag I grow a year older, hindi natin alam kung may condition pa ako sa okay lang, ano. may benefits sa company. Sagot ka, you're in good hands. No problem. 100% sagot ng company yan. Okay. Nagsimula akong... Ano ba, nananakot ka eh? Nagsimula akong magdasal ng Ave Maria nang biglang may itim na taong dumagan sa akin. Kitang-kita ko ang mga puting mata niyang nakatitig sa akin sa pagitan ng mahaba at magulo niyang buhok. Sa bigat, hindi ako makahinga. Pakot siya niya akong sinasabayan sa pagdarasal. Borkat! Ipinikit ko ang mga mata ko at ipinagpatuloy ko ang taimtim. Makati yung binti ko. Hindi ko matatapos. Hindi ko matatapos. May kinamot lang ako sa binti ko. Makati eh. Ano ka eh? Huwag kang maraming galaw. Nag-i-imagine ako. Big na nga lang ako eh. Mahirap tiisin ng kati. Kaya napakamot paggamot mo na kasi yan eh. Hanggang ngayon, 44, magpa-44 ka na, may buni ka pa rin. Huwag lagi nagkakape para hindi kinakabahan. Ayun na nga. Okay. Ay pinikit tahimik ko. Lang tayo, tahimik ka lang. So ipinikit ko ang mga mata ko at ipinagpatuloy ko ang taimtim na pagdarasal. Kinagat ko din ang daliri ko sa kamay. Ganun ba yun? Hindi nagtagal, unti-unti akong nakagalaw. Agad kong pinuntahan si nanay at takot na takot kong sinabi sa kanya ang nangyari sa akin. Ang sabi ng nanay, putlang-putla daw ako. Dinala ako ni nanay sa albularyo. Ang sabi ng albularyo, na aswang daw ako. Meron din daw ibang nilalang na nakatira sa bahay ng asawa ko. Kapag buntis daw, sadyang lapitin ng mga aswang at kung ano-anong elemento dahil mabangos sa pang-amoy nila ang sanggol sa sinapupunan. Simula noon, mas lalo akong naging madasalin. Hindi na din ako nagpaiwang mag-isa sa bahay. Yan ang nakakawindang na kwento ko ni Cole and Chris. Sana ay hindi kayo masyadong natakot. Ang inyong tambalanista, Ana. Nakakaborka! Kapatid ni Annabelle pala yun eh, si Ana. Si Ana. Kay Ana, ako na patingin. Yun ang sabi ng aswang. My gosh, nakakalurky. Sinabi ba kung anong probinsya yan?
nang maiwasan. Nang hindi na pumunta, di Baka ba? sabihin, maganda doon na tourist spot. Malamang partner. Lahat naman daw ng mga lugar, may mga ganyan. Mga Diba? pang-aswang. Sa bagay, yung kapitbahay namin, inaswang yung asawa nung isa. Oo, correct. Anong probinsya yon, partner? Provincial reveal naman dyan. Oo, walang piniling lugar. Oo, nagkakaaswangan. Hindi na kailangan pumuntang probinsya eh. Maynila parang ang dami ng aswang nagaganap. Diba? At hindi lang asawang inaaswang. Pera. Daming scammer ngayon. Pati sinampay. Correct! Inaswang din. Sa true. My gosh, kaya pala ang sabi ng writer natin, hanggang kailan ba gagawa daw ng mga nakakatakot na kwento? Kasi mag-isa lang daw siya habang naggagawa siya ng kwento. Nakakatakot nga naman talaga. Di ba? Habang sinusulat niya. At yun naman talaga nakaka-lurky mga kabisyo kapag ka nag-i-imagine tayo ng mga bagay-bagay. Pero ang mapupulot natin dito sa kwento ni Ana is that, sabi niya, di ba? Mas lalo akong naging madasalin. Tama yun. Very good ka naman dyan sa part na yan, Ana, na naging mas madasalin ka. At ibig sabihin nun, yan yung alam natin, di ba, na merong mas makapangyarihan sa mga elemento na yan. Diba? Correct. Your prayer is your best armor against all evil. Tama, 'di ba? Kaya natatakot lang tayo, 'di ba, kapag kinukutsa yung pagdadasal. Kasi nagdadasal tayo tapos kinukutsa. 'Di ba? Doon ako natatakot pag mga horror movie partner tapos may pagkutsa. Doon ako natatakot. Napanood mo na ba yung The Priest? The Priest? The Exorcist pala. Ay, hindi. Yung pero parang may The Priest din na yung yung latest na. Ay, hindi ako manonood ng ganun sa sinihan. Ang lapit, partner. Manonood lang ako ng kasi nga pag medyo nag-edad ka na, hindi ka na ganun. Dati nanonood ako sa sinihan ng mga ganun. Tsaka kasama ko pa ng jowa. Tapos syempre, papitik. Di ba? Yun naman tayo sa papitik. Payakap, di ba? Susuot ka sa kilikili ng jowa mo. Mga ganun, di ba? Pero ngayon, yung may asawa, tapos yung parang pipiliin ko manood, tapos ang laki-laki, hindi na, partner. Sa na lang ako, partner, sa Netflix, kung saan pwedeng naka-silent lang yung tunog, di ba? Nanonood. Alam mo naman, pero walang sound. Walang sound. Pwedeng i-pause, di ba, yung mga ganun. Parang hindi nakakatakot kasi ang musical scoring, kaya nga, di ba, kanina ginugulat-gulat mo ako, nagugulat ako kasi wala naman kami ginawa, nagugulat ka na lang mag-isa. Itigil ko na nga itong tinitira ko. Nagugulat ka lang mag-isa. Yung mukulang kumamot na. Oo, ako talaga. Hindi kasi dahil yan sa musical score, partner. Okay. Tsaka di ba yung utak mo nag-i-imagine kapag ka nagkukwento, di ba, ini-imagine mo sa utak mo. Tapos bigla may mga galawan na nagkakamot ka bigla. Nagugulat ako. Nagugulat ako kasi matindi ang musical scoring. Di ba yung mga ganito, itong background music na to, it sets the mood eh. May kapit eh. May kapit na ganun. Oh. Ano sabi mo, bakit nga kaya? Bakit nga kaya? Ewan ko lang ako sa Pilipinas, yung ganyang klase ng kwento na yung pagbuntis, may mababango ang sanggol sa kanilang mga pang-amoy, di ba? Wala ba ako narinig na ganyang kwento sa abroad? Or baka hindi ba ayaw ba maging OFW ng mga aswang? Or baka, partner, yung meron namang kwentong ganyan abroad, kaya lang, alam mo na English, di naman tayo basahin. Sa bagay, baka hindi may version silang kanila. Di ba may mga gano'n naman, hindi naman sa Pilipinas lang. Oo. Di wala nang tumira dito lang may aswang, sa Canada, wale. Di ba, may mga gano'n na. Malay natin, baka imbento lang talaga to, kathang isip, gano'n. Pwede din naman, di ba? Pero nakakatakot, di ba? Hindi paniwalaan. Correct, baka mamaya paramdam sa'yo, correct. Gano'n, nakatang isip lang ako, teka. Di ba? Pero, again, katulad ng lagi nating sinasabi kapag merong mga horror stories na ganito, it's important to remember that we have a God. Yes. The highest being, 'di ba, na kayang tapakan yung ganitong klaseng mga elemento. Totoo yan. At ako personally, naniniwala ako talaga. Marami mga bagay sa mundong ito na tunay na nangyayari pero mahirap ipaliwanag. Correct, minsan totoo. mahirap intindihin, minsan mahirap tanggapin. At minsan pero mahirap paniwalaan na may ganon. Happening. Correct. May mga ganyan talaga. Mga ganyang elementals, di ba, yung sinasabi nila nakatang isip na aswang. Kasi posibleng totoo din naman. Di ba? Parang ang may isip mo din kasi dyan, kung hindi totoo, saan ang galing lahat? Oo. Di ba? Usually naman, di ba, when there's smoke, there's fire. Di ba? So, kapag may ganyan na usap-usap, meron din siya talagang pinanggalingan. Katulad nitong si Ana, na experience niya first hand
Sipin mo, nasa ibang bansa na siya, pero pag naalala niya, talagang ibig sabihin, talagang nandun siya. Nandun siya dun sa moment na yun. Imagine ko talaga ano yung mga para sa'yo, mahirap paniwalaan pero nakita mo or na-experience mo, na-witness mo, na-feel mo. Yung yung kaibigan kong gwapong-gwapo sa sarili niya, di ba? Tapos hirap paniwalaan. Oo, tapos talagang tsaka tong tropa kong to partner, pero ang lakas mang babae. Ang hirap paniwalaan. Ang hirap paniwalaan kasi ang dami niyang babae. Oh, di ba? Ganyan. Oh, because they exist. Correct. Ito po example ng mga patunay, di ba? Mga bagay sa mundo na mahirap paniwalaan, mahirap pero tanggapin pero nangyayari. Correct. Di ba? Hindi naman kailangang katatakutan lang agad-agad. Yan. Ako nasaksihan ko yung mga sinasapian. May nakita akong ganun talaga. Hindi to acting, talagang totoong may sapi. Kasi kunyari, hindi ba ako yun? Lagi ako may sapi. Pero natanggap ko na rin eventually. Di ba? Sanay ka na dapat sa mga sapi, partner. Hindi as in like na-possess. Oo, na-possess. May nakita na akong ganun dati. Na parang, paano nangyari? Kilala mo yung tao. Hindi naman siya... So yun talagang yung totoong nagbabago ng boses. Nagbabago yung boses. Tapos yung mga katawan. May extra strength sila. Oo, correct. Sabi ko, nag-energy drink yata sila. Kaya correct. Mga ilang galon kaya nang maiwasan. Ganito pala ang effect. Pag 5 galon ng energy drink. Tsaka parang may extra senses nila. Ito yung kwento na parang na-possess. Tapos, lalabas sila ng hinihila na yung tao na possess. Isasama na daw sa mga gano'n sa engkanto, ganong kwento. Sino naghihila? Sa Encantadia, mga gano'n. Sino naghihila? Yung katawan mismo umaalis. Siyempre yung humihila, hindi namin nakikita. Okay. So tapos, parang talagang umaano siya. Ako tanda ko pa yun eh. Tapos ang sabi ng albularyo, kumuha ka ng asin. Sa probinsya, sandabakbak ang asin dun eh. Pag may asin ka sa bahay, nasa malaking tabo, gano'n. Correct. Malaki talaga sabi dito sa Manila, Garagarapon, iodized salt, gano'n, na konti. Sa probinsya, marami. So ang ginawa ng mga anak, nilagyan lahat ng mga anak. Nilagyan yung mga entry and exit point ng bahay ng asinharang. Okay. Hindi naman siya mapapansin. Hindi siya makalabas. Hindi siya mapapansin, pero nagalit siya. Hindi niya nakitang nilagyan, ha? Nakahiga pa lang yon. Nakita niya, anong ginagawa niyo? Palabasin niyo ako. Oh my God. Nakakatakot. Itigil na natin yung usapan na to. Diba? At kapag ganyan na, may mga ganyan tayo naririnig na kwento, don't let it cloud you. Ibig sabihin, cloud your mind, na yun ay iisipin mo. Correct. Diba? Na, talagang totoo, ganyan. Ang best armor always is prayer. Yan. Magdadasal po tayo para sigurado at garantisadong okay lang tayo. Okay? At lagi natin tatandaan yung merong highest being who will take care of us. Okay. O siya, kami po i-exit na. Maraming salamat sa pagtutok. Katatakutan na mga stories natin ng Mahiwagang Burnay. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!